Si Shai Gilgeous-Alexander ang posibleng pinaka-hated MVP ng NBA sa mga nakaraang taon. Para sa mga critics niya, isa lang daw siyang flopper, free throw merchant, foul baiter, yung tipong contact lang nasa free throw line na agad. May iba pang nagsasabing madalas daw siyang mag-travel, mag-push off, o gumamit ng mga galaw na technically legal pero parang hindi tama sa basketball. At dahil doon, marami ang tumatawag sa kanya bilang pinaka-boring na MVP sa modern NBA. Hindi nila kayang panoorin si Shai na paulit-ulit na pinahihirapan ng paborito nilang team. Pati ilang coaches at players napapareklamo na rin. May isang coach nga na nagsabi, hindi mo talaga pwedeng galawin si Shai. At unti-unti nagiging running joke sa buong liga ang style of play niya. Pero ito ang tanong, fair ba talaga ang hate at bash na natatanggap niya? Talaga bang ine-exploit niya ang rulebook? O baka naman produkto lang ito ng sobrang galing niya sa pag-atake sa ring? Kasi kung tutuusin, isa si Shai sa pinakamalakas mag-drive sa buong NBA. Sa katunayan, 5 beses siyang nanguna sa liga sa drives within the last 6 years. At hindi rin naman siya ang unang superstar na gumagamit ng push-off. Hindi rin siya ang unang player na nag-exaggerate ng contact para makakuha ng tawag. At nakakagulat man, hindi pa nga siya kailanman naging number 1 sa NBA pagdating sa free throw attempts. Kaya bakit hanggang ngayon, sobrang daming may ayaw kay Shai Gilgeous-Alexander? Balikan natin noong 2019, nang i-trade ng Clippers si SGA papuntang Oklahoma City bilang bahagi ng Paul George deal, kasama ng napakaraming draft picks. At noong panahon na iyon, halos lahat naniniwalang panalo ang Clippers sa trade, lalo na't nakuha rin nila si Kawhi Leonard. Kahit na magandang rookie season ni Shai, pero wala halos nakahula na balang araw magiging 2-time MVP siya. Nasasali siya sa listahan ng mga NBA legends na nag-back-to-back MVP. At higit sa lahat, mababasag pa niya ang record ni Wilt Chamberlain para sa pinakamaraming sunod-sunod na 20-point games. Pero bago mangyari lahat ng yon, dumaan muna siya sa development process. Sa unang season niya sa OKC sa ilalim ni Chris Paul, nag-average siya ng 19 points per game at nang umalis si CP3, si Shai na ang naging bagong mukha ng franchise. Kahit nasa rebuilding phase pa ang Oklahoma City Thunder, tuloy-tuloy lang paggangat ni Shai. Noong 2021 at 2022 seasons, nag-average siya ng 24 points at 6 assists kada laro. At mas impressive pa ron, ginawa niya iyon kahit maraming games ang na-miss dahil sa iba't ibang injuries. Habang natatalo ang Thunder at nasa ilalim ng standings, abala naman si Sam Presti sa pag-iipon ng draft picks. At hindi lang basta pag-iipon, isa-isa niyang binubuo ang pundasyon na magiging isa sa pinakamabilis at pinakamagandang rebuild sa kasaysayan ng NBA. At kahit halos taon-taon nagbabago ang roster ng Thunder, may isang bagay na hindi nagbabago, si Shai, at ang walang tigil niyang pag-i-improve. Hindi siya yung pinakamabilis na guard sa liga, hindi rin siya yung pinaka-athletic, at hindi rin siya kilala bilang elite 3-point shooter. Pero hindi niya kailangan ng mga yon para maging dominante sa laro. Noong 2023 season, tuluyan nang sumabog ang laro niya. Nag-average siya ng 31.4 points per game, pang-apat na pinakamataas sa buong NBA, kasama pa ng 5.5 assists, 1.6 steals at 1 blocks kada laro. Pero ito ang nakakagulat. Sa lahat ng puntos na iyon, 8% lang ang nanggaling sa 3-pointers. Mas mababa pa sa 3 tres kada laro ang tinetake niya. Sa halip, siya ang nanguna sa buong liga sa 2-point attempts. At higit sa lahat, siya rin ang hari ng drives to the basket. Pero kahit sobrang dalas niyang umatake sa rim, hindi pa rin siya ang leader sa free throw attempts. Pangatlo lang siya sa likod ni Giannis Antetokounmpo at Joel Embiid. Oo, tumitira siya ng 10.9 free throws kada laro at pumapasok ang mga yon sa napakataas na 90.5%. Pero noong panahon na yon, halos wala namang tumatawag sa kanya na free throw merchant. At lalo pang nakakagulat, sa sumunod na 3 taon, muli siyang nanguna sa NBA sa drives bawat season. Maliban na lang noong 2026 nang lampasan siya ni Jaylen Brown. Pero kahit ganun, hindi pa rin siya kailanman naging number 1 sa free throw attempts. Sa katunayan, bumaba pa nga ang mga free throws niya kumpara noong 2023. Pero somehow, mas dumami pa ang mga tumawag sa kanya na free throw merchant. Paano kaya nangyari yon? Simple lang ang unang sagot. Ito yung winning. Noong struggling pa kasi ang Thunder, wala masyadong pumapansin sa isang batang star na naglalagay na malaking number sa isang rebuilding team. Pero nang magsimula siyang mapasama sa MVP conversations, mas maraming mata ang nakatutok sa kanya. At nang magsimulang gumawa ng ingay ang OKC sa playoffs, doon nagsimulang lumakas ang usapan tungkol sa flopping at foul baiting. Pagkatapos noong 2025, lalo itong lumala. Dahil hindi lang MVP ang napanulunan ni Shai, pinangunahan din niya ang Thunder papunta sa NBA Championship. At habang dumadami ang panalo, dumadami rin ang reklamo.
Sa sobrang lakas ng usapan tungkol sa free throws niya, umabot pa sa puntong tinawag siyang free throw merchant ang ESPN analyst na si Doris Burke habang live sa TV. So reason NBA Twitter likes to call him the free throw merchant, Mike. At hindi lang siya, maging si Anthony Edwards napansin din iyon. Ayon kay Ant, mahirap bantayan si Shea dahil sa klase ng mga tawag na nakukuha nito. At pati ang Timberwolves coach na si Chris Finch may parehong sinasabi. Ayon sa kanya, parang hindi mo talaga pwedeng galawin si Shea nang hindi mapapahiyaw ang referee. Kaya sino ba talaga ang tama? Ang mga critics o si Shea? Diyan nagsisimula ang pinaka-interesting bahagi ng kwentong ito. At ang sagot, sa totoo lang, medyo tama ang magkabilang panig. Oo, napakagaling ni Shea sa pag-exploit ng mga rules na meron ngayon sa NBA. Pero oo rin, napakahusay niya sa isang skill na bihirang-bihira mong makita sa kahit sinong player. Ang pag-create ng contact at mas importante pa, ang pag-create ng separation. Isa sa mga pinaka-unique na bagay sa laro ni Shea ay ang flexibility at deceleration niya. Minsan nga parang malapit nang sumayad sa sahig ang katawan niya bago siya bilang huminto at pumitik ng jumper. At oo, madalas din siyang gumamit ng konting push-up para magkaroon ng dagdag na espasyo. Legal ba yon? Kadalasan oo. Iyan ang isa sa pinakamalaking strengths niya. Alam niya kung hanggang saan lang ang pwede. Alam niya kung ano ang offensive foul. At alam niya din kung gaano karaming contact ang pwede niyang gawin bago siya tawagan. Parang may sariling calculator si Shea para sukatin kung paano kalaking advantage siyang pwede niyang makuha sa bawat possession. At dahil hindi siya umaasa sa sobrang bilis o elite athleticism, para malampasan ng depensa, napilitan siyang mag-develop ng ibang paraan. Doon pumasok ang footwork, angles, timings, at pagbabago ng pace. Hindi mo alam kung kailan siya bibilis. Hindi mo rin alam kung kailan siya hihinto. At iyan ang dahilan kung bakit laging off-balance sa mga defender. Madalas ikumpara ng mga analysts ang movement ni Shea kay Novak Djokovic. Oo, yung tennis legend. Dahil pareho silang elite pagdating sa body control at pagbabago ng direksyon. Ginamit ni Shea ang mechanics ng tennis slide para mas mapahusay niya ang paraan ng pagginto niya habang tumatakbo ng full speed. At dito siya naging kakaiba. Habang ang karamihan ng players ay bumabagal muna bago huminto, si Shea kayang magpreno agad. Parang sasakyan na biglang tumapak sa brake. At sa NBA ngayon, wala halos mas mahusay sa kanya pagdating sa paghinto mula sa full speed. Iyan ang tunay niyang athletic gift. Hindi vertical leap, hindi speed, kundi balance. Pagkatapos ng Orlando Bubble, nagsimula siyang magtrabaho kasama ang personal trainer niyang si Nem Illich. At karamihan sa kanilang workouts ay nakatuon sa isang bagay, body control. Gumagawa sila ng explosive lunges sa iba't ibang direksyon. Mga galaw na halos eksaktong kapareho ng ginagawa ni Shea kapag nag-step back siya sa laro. Nagsimula rin siyang tumakbo ng nakapaa para palakasin ang mga muscles at ligaments sa paa. Gumamit ng resistant bands at gumawa ng iba't ibang core at leg exercises. Lahat ng ito ay para magkaroon siya ng kakayahang maglaro sa mga angles na hindi kayang gawin ng karamihan sa NBA players. At dahil dito, kapag umatake si Shea papunta sa basket at napaurong niya ang defender dahil sa contact, isang iglap lang nakahinto na agad siya. Samantalang ang bantay niya, gumagalaw pa rin paatras at doon nabubuo ang napakalaking separation. Yung separation na dahilan kung bakit isa siya sa pinakamahusay na mid-range scorers sa kasaysayan ng laro. Noong 2026, kalahati ng lahat ng tira ni Shea ay galing sa mid-range. At hindi lang siya basta tumitira doon. Elite ang efficiency niya. 54% shooting sa halos 10 attempts kada laro. Para magkaroon ka ng idea kung gaano yun kahusay, 10 percentage points iyon na mas mataas kaysa sa average ng NBA. At dahil sa kombinasyon ng volume at efficiency, isa iyon sa pinakamahusay na mid-range shooting seasons na naitala. Kaya kahit sabihin ng iba na mas pabor na ngayon ng NBA sa offensive players, hindi mo pa rin pwedeng maliitin ang effectiveness ni Shea. Kapag binantayan mo siya ng sobrang dikit, lalampasan ka niya. Kapag umatras ka naman, tatamaan ka niya ng jumper. At kapag sinubukan mong hulaan ang susunod niyang galaw, malamang huli ka na. At kapag masyado kang naging agresibo sa depensa, doon papasok ang foul. Dahil alam ni Shea kung paano gamitin ang momentum mo laban sa iyo. Alam niya kung kailan siya titigil. Alam niya kung kailan babangga. At alam niya kung kailan kukunin ang contact. Sa madaling salita, kahit anong depensa ang piliin mo, may sagot siya. Kaya kung iisipin mo,
Ang siyam na free throws kada laro ni Shea ay baka hindi pa nga ganoon karami kumpara sa dami ng pagkakataong ginagawa niya. Ngayon, ibig bang sabihin nito na walang mali sa laro ni Shea? Syempre hindi. Nagplaplap ba siya minsan? Oo. Nag-exaggerate ba siya ng contact? Oo rin. May mga pagkakataon bang parang sinasadya niyang bagayin ng defender para makakuha ng foul? Definitely yes. At oo, may mga pagkakataon din na nakalusot siya sa traveling calls. At kung minsan hindi talaga magandang panoorin ang style niya, pero sa perspektibo ni Shea, lahat ng ginagawa niya ay may dahilan. Kung may pagkakataon siyang makakuha ng libreng puntos sa free throw line, bakit hindi niya gagawin? Kung pwede niyang ilagay sa foul trouble ang kalaban, bakit niya palalampasin? Sa NBA, ang trabaho mo ay manalo, hindi magpasaya ng haters. At habang may falls at free throws sa basketball, laging may mga player na maghahanap ng paraan para magamit iyon sa kanilang advantage. Hindi bago ang ginagawa ni Shea. Ginawa na din ito ni James Harden. Ginawa rin ito ni Trae Young at Joel Embiid sa iba't ibang panahon. Iba't ibang superstar ang natutong gamitin ng rulebook para makakuha ng extra points. Kahit nga si Steph Curry na madalas ituring sa isa sa pinaka-beloved players sa NBA, may mga panahon ding gumagamit ng mga galaw para makahingi ng foul calls. Kaya noong 2021, naglabas ang NBA ng bagong rules. Layunin nitong bawasan ng mga unnatural at non-basketball moves na ginagamit ng offensive players para makakuha ng fouls. At ayon kay JJ Redick, bago pa siya naging Lakers head coach, halos lahat ng all-time great scorers ay malakas talagang kumuha ng free throws. Si Michael Jordan umabot ng 7 hanggang 12 free throws kada laro. Si Kobe Bryant nasa 6 hanggang 10. Si Charles Barkley 7 hanggang 12. Si David Robinson 8 hanggang 12. Si Shaq madalas nasa 9 hanggang 13. Si Kevin Durant 6 hanggang 10. Si James Harden 7 hanggang 12 at syempre si Will Chamberlain na umaabot pa ng 17 free throws kada laro. Sa katunayan sa mga nakaraang season, ang average free throw rate ng mga NBA players ay nasa 42%. Ibig sabihin sa bawat 100 field goal attempts, may halos 42 free throw attempts. At kung ikukumpara mo yon sa buong NBA history, nasa 40% naman ang all-time average. Kaya hindi totoo na ang modern stars ay nakakakuha ng mas maraming tawag kumpara sa mga legends noon. Ang foul baiting at foul calls ay matagal ng bahagi ng laro. Nag-iba lang ang mga muka. Pero kung may isang malaking dahilan kung bakit maraming galit kay Shea at sa Thunder, hindi iyon dahil lang sa free throws, kundi dahil sa tingin ng marami. Magkaiba ang pagtrato ng referees sa OKC kumpara sa ibang teams. Maraming fans, coaches at players ang naniniwalang sobrang paborable ng whistle na nakakuha ng Thunder. Sa depensa kasi, kilala ang OKC bilang isa sa pinaka-physical na team sa NBA, lalo na si Alex Caruso at Lou Dort. Punong-puno ng holding, grabbing at maliliit na fouls ng style nila sa depensa at parang mentality ng team niya na hindi naman kayang tawagan ng reps lahat ng foul kaya tuloy-tuloy lang sila sa pagiging physical. At para sa mga critics, dito nagsisimula ang problema. Dahil habang napaka-physical ng Thunder sa depensa, pakiramdam naman ng iba na napakadali nilang makakuha ng whistle kapag sila ang nasa opensa. At dahil dito, may mga taong tinitingnan ng Thunder bilang parang teacher's pet ng NBA. Yung tipong laging may pabor na treatment. Tama man o mali ang perception na yon, iyon ang nararamdaman ng maraming fans. Noong first round ng 2026 playoffs, lantaran pang nagreklamo sina Devin Booker at Dillon Brooks tungkol sa mga tawag na nakukuha ng OKC. May mga pagkakataong pati broadcasters nalilito sa mga technical fouls at officiating decisions. At para sa kanila, may mga bagay na kailangan masusing tingnan ng liga. Noong 2024 naman, naglabas ng matinding opinyon si Steve Kerr. Ayon sa kanya, unti-unti nang nawawala ang depensa sa NBA. At sa paraan daw ng pagtuturo sa referees ngayon, parang masyado nang napapaboran ng offensive players. Sa madaling salita, mas madaling makakuha ng foul kaysa dati. At dito papasok ang isa pang katotohanan. Ang Thunder ang bagong Goliath ng NBA. At natural sa sports na mas maraming sumusuporta sa underdog kaysa sa dominant team. Kapag ikaw ang nasa tuktok, mas maraming tao ang naghihintay na makita kang matalo. At ngayon, nasa tuktok ang OKC. Pero kahit ano pa ang opinion ng mga tao, isang bagay ang malinaw. Hindi trabaho ni Shea na isipin kung entertaining ba ang laro niya para sa fans. Hindi niya kailangang isipin kung magugustuhan ba ng internet ang paraan ng pag-score niya. Ang trabaho niya ay manalo ng basketball games. At sa aspetong iyon, isa siya sa pinakamahusay sa buong mundo.
Hindi si Shea ang pinaka-athletic na player sa NBA, hindi siya katulad ni na LeBron, Giannis o prime Russell Westbrook. Pero namamaximize niya ang bawat skill na meron siya. At dahil doon, naging isa siya sa pinakamagaling na scorers ng kanyang henerasyon. Mahigit 30 points per game sa 4 na magkakasunod na season. At isang record na 127 straight games na may 20 points o higit pa. Nalampasan pa ang dating marka ni Wilt Chamberlain. At hindi mo nagagawa yon dahil lang sa foul baiting. Oo, may mga foul calls siyang nakukuha na malamang hindi tatawagan sa barangay court. At oo, may mga galaw siya na nakakainis panoorin kapag kalaban mo ang Thunder. Pero hindi dapat matabunan noon ng galing niya. Dahil sa huli, si Shai Gilgeous-Alexander ay produkto ng skill, preparation, at matinding basketball IQ. At kung may ayaw ka man sa paraan na pagkuha niya ng mga puntos, baka hindi si Shai ang may problema. Baka ang laro mismo. At ito lang yung masasabi ko sa'yo, don't hate the player, hate the game.